Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, ako si Sis Mariel Picardal mula sa Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. At tayo ay sama-samang makinig araw-araw. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula sa Deuteronomy chapter 22 verse 13 to 25, resolving an accusation of marital deception. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumako sa maikling panalangin. Ang manamin Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, sa buhay na iyong pinagkaloob sa amin, sa napakagandang umaga na ibinigay mo sa bawat isa. Kami po ay ihanda nyo sa aming mapapakinggan na mensahe sa mga oras na ito. Ihanda nyo po ang aming puso sa iyong salita. Ay tinataas po namin ang katagumpayan sa gawain na ito, at ito lamang po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Atin pong basahin ang ating Bible text ngayong araw, Deuteronomy 22:13 to 21. Sa 13 po, kung pinakasalan ng isang lalaki ang isang babae at pagkatapos magtalik ay inayawan niya ang babae at pinagbintangang hindi na ito birhen ng pakasalan niya, tudulog sa matatandang pinuno ng bayan ang mga magulang ng babae, dala ang katibayan ng pagkabirhen ng kanilang anak nang ito'y mag-asawa. Ganito ang sasabihin ng ama: pinakasal ko sa lalaking ito ang anak kong babae, ngunit ngayon ayaw na ng lalaki, ito ang anak ko. Sinira niya ang puri ng aking anak at ipinamalita niyang hindi na ito birhen ng pakasalan niya. Subalit narito po ang katunayan ng kanyang pagkabirhen, at ilalagay nila sa harapan ng matatandang pinuno ang damit na may bahid ng dugo ng babae. Pagkatapos nito, uhulihin ng mga pinuno ng bayan ang lalaki at kanilang hahagupitin. Bukod doon, siya'y pagmumultahin ng 100 pirasong pilak at ito'y ibibigay sa ama ng babae dahil sa ginawa niyang paninirang puri sa isang babaeng Israelita. Sila'y mananatiling mag-asawa at ang babae hindi maaaring palayasin at hiwalayan ng lalaki habang siya'y nabubuhay. Ngunit kung totoo ang bintang at walang makitang katunayan ng pagiging birhen, ilalabas ang babae sa may pintuan ng bahay ng kanyang ama. Babatuhin siya roon ng mga kalalakihan ng lungsod hanggang sa mamatay, sapagkat gumawa siya ng malaking kasalanan sa bahay mismo ng kanyang ama, at ito'y kasuklam-suklam na gawain sa Israel. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambayan. Sa ating pamagat ngayong umaga ay tumutukoy siya sa process po ng paglutas ng isang accusation ng kasinungalingan o pandaraya sa loob ng isang kasal. Sa bahaging ito ay naglalaman o nagsasabi ng mga alituntunin tungkol sa kalinisang puri ng isang babae in the context of marriage po. Sa mga panahon na ito sa Israel at sa ating Bible text ngayong araw, kung ating mababasa sa verse 13 and 14 po, ang lalaki ay inakusahan ang kanyang asawa na hindi na ito birhen bago pa man sila ikasal. Dahil sa panahon na ito po ay malaking usapin sa bayan ng Israel. At makikita rin natin dito kung paano ang mga magulang ng babae ay nagbigay ng patunay upang ipagtanggol ang kanilang anak na kung saan ay nagpakita ng damit o tela na may bahid ng dugo. Dahil sa panahon po na iyon ay ang nagpapatunay na ang isang babae ay birhen. Ngunit ipinapakita rin dito ang mga parusa kung hindi nagsasabi ng totoo ang isang tao o naghahayag ng paninirang puri laban sa babaeng Israelita. At ang lalaki sa panahon na iyon na nakagawa ng ganoong paninira ay huhulihin at hahagupitin at magbibigay sa ama ng babae ng 100 pirasong pilak, at hindi niya maaaring palayasin at hiwalayan ang babae at sila'y mananatiling mag-asawa. Ngunit po, sa panahon na rin na yun, kapag hindi napatunayan ang pagiging isang birhen, ilalabas ang babae sa bahay ng kanyang ama at babatuhin ng mga kalalakihan hanggang sa mamatay. Sinasabi lamang po sa ating talata ngayong umaga, ang Deuteronomy 22:13 to 21 po ay nagbibigay ng mga alituntunin kung paano malulutas ang isang accusation ng marital deception. Sa pahayag po na ito ay ipinapakita ang kahalagahan ng moral ng isang tao at kung paano ang process ng pag-iimbestiga sa ganitong uri ng sitwasyon sa mag-asawa that time. Ang mga alituntunin na ito ay isa sa mga
Palituntunin ng Diyos sa bawat isa na maging tapat sa ating mga ginagawa o pamumuhay bilang isang anak, asawa o bilang isang lingkod ng Panginoon, na maging tapat at maging makatarungan, gaya kung paano naging tapat sa atin ng Diyos mula noon at hanggang ngayon po. Kaya mga kapatid, tayo ay tinuturuan ng Diyos na maging masunurin at tapat na lingkod sa kanyang mga pinapagawa sa atin o sa kanyang mga kautusan man. At para po sa ating pagtatapos, tayo po ay bumasa sa Deuteronomy 5:33 po. Sabi po dito sa 33, mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. Amen. Mga kapatid, tayo ay makinig at sumunod sa mga kautusan ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pamumuhay na matuwid at sagana na kasama natin ng Panginoon. Hallelujah. Ngayon po ay tayo po ay manalangin. Ama namin, Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat sa mensahe na aming napakinggan ngayong umaga. Nawa po ay ito ay maging aming maalala sa lahat ng aming mga gagawin bilang isang lingkod. Maraming salamat sa katapatan at kabutihan mo sa aming buhay at sa katagumpayan na ibinibigay mo sa amin. Sinasamba at pinupuri ka namin, aming Diyos. Ito lamang po ang aming dalangin, ang sama-sama naming panalangin. In Jesus' name, Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikibahagi sa programang Tinapay Mula sa Langit, at muli po ninyo kaming samahan bukas upang makinig at pagnilayan ng salita ng Diyos, at malaya rin po kayong ibahagi ang video na ito upang maging pagpapala sa iba. At muli po, maraming salamat sa pagsama ngayong umaga at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Isang mapagpalang umaga po ulit sa bawat isa. God bless po.